importante meron silang pattern at yung schedule sa pagkain. Nakakatulong kasi yun para sa healthy, healthy body nila at saka sa healthy diet nila. Today nga, nagpalit ako ng cat food ni Nognog kasi itong unang cat food na binili niya, kinakain niya, binili ko para sa kanya. Pinabili ko sa kapatid ko at sa bayaw ko. Medyo parang naninibago siya, hindi niya masyadong gusto. So, kailangan pahaluan ko ng table food. Kailangan pahaluan ko ng boiled chicken o di kaya ng boiled fish para kainin niya lang to. Hindi naman kasi pwedeng palaging ganun. Kailangan talaga mas more on cat food nila kaysa sa table food. Tapos nung one time, tinry ko siyang ipakain na ito lang. Hindi na niya kinakain kasi nasanay na siya rin sa may table food na boiled chicken nga or di kaya naman is boiled fish. Ngayon, na-observe ko siya umaga hanggang gabi, hindi siya kumakain nito. Kahit basain ko, kahit gawin kong wet, hindi pa rin niya kinakain. Kaya, nag-try ako umorder ng panibago sa online, Whiskas, which is, ito yung Whiskas, ocean fish, parang ganun yung flavor niya. Ocean fish flavor ata. Ganon. Ito, mas kinakain niya. Lalo na itong mga packets na to. Kinakain niya, gusto niya yan. Pero, advice ko lang po sa inyo, mga kanognog, no? Kapag magpapalit kayo ng pagkain ng mga pusa ninyo, huwag nyo pa rin aalisin yung old. Kailangan 75%, gradually nyo lang siya gagawin. Unti-unti, ibig sabihin. Halimbawa, gusto nyo magpalit dito, tulad ng ginawa ko. Kanina, binigyan ko siya nito 75% pa rin. Tapos nilagyan ko lang ito ng 25%. Tapos kailangan i-mix nyo talaga ng mabuti. Kasi kapag ito lang, inibabaw nyo lang to, ang kakainin niya lang kung ano lang yung gusto niya. So, mapipili niya lang kaya dapat i-mix ninyo. Tapos, mga next day, ganun ulit. Tapos, after 1 week, pwede nyo lang 50-50, half-half na hanggang sa masanay na siya. Masanay na yung panlasa niya na ito na yung bago na, yung nalalasahan niya. So, ulitin ko lang, ito yung old cat food niya na hindi ko alam kung anong pangalan kasi nabili lang nila to sa palengke, yung kinikilo-kilo lang. So, hindi ganon ka-quality, kaya siguro hindi niya rin gusto. Pero nung ito lang talaga yung hinalo ko rito, napansin ko, nakain niya to at the same time, nakain niya rin to. So, ibig sabihin, ito talaga yung nagdadala sa flavor ng panlasa niya. Kaya, ayun, hindi pwedeng bigla-biglang aalisin nyo to, tapos ito na agad yung ipapakain nyo sa kanya. Hindi pwedeng ganon kasi magkakaroon ng problema yung tummy nila at saka yung yung sistema ng katawan nila kasi dito na sila nasanay. Kumbaga, unti-unti lang natin para masanay sila na bago na yung kakainin nila. So, ayun lang, kaya na-share ko lang naman sa inyo na baka pagplanuhan nyo rin na magpalit ng pagkain ng mga cats ninyo. Huwag nyo lang basta-bastang palitan ng ganun-ganun. Kumbaga, huwag nyo siyang biglayin. Ayan, nag-iikot na naman siya kasi narinig niya yung lagayan ng pagkain niya. Pero hindi ko siya papakainin ngayon kasi sinusunod ko yung schedule ng kain niya. Pag kasi hindi mo sinunod yung schedule ng kain niya, masasana yan na every moment nakikilos ka at naririnig niya naririnig niya yan. Pag every time na bibigyan mo ng pagkain, tuwing naririnig niya yan, masasanay siya. So, kailangan i-maintain nyo or mag-strict kayo sa schedule ng pagkain niya kasi isa sa mga way yun para maging healthy din yung alaga natin, kitten or kahit mga adult na pusa. So, ayun nga, kahit ano man yung gusto niyo ipalit or ipamalit na pagkain sa kasalukuyang kinakain ng mga alaga natin pusa, importante pa rin na tayo yung masusunod as strategist na tagapag-alaga nila dahil importante meron silang pattern at yung schedule sa pagkain. Nakakatulong kasi yun para sa healthy healthy body nila at saka sa healthy diet nila. Kasi kung susundin lang natin yung gusto ng mga alaga natin na kung kailan nila gustong kumain, kakapapakainin natin sila, doon mangyayari yung mga imbalance ng mga imbalance ng nutrients sa katawan nila. Kaya as our caretaker, tagapangalaga o yung owner at mga alaga, tayo pa rin yung tayo pa rin magmamanipulate ng mga dapat talaga nilang oras ng kain, schedule, and syempre yung mga medications kung meron man. So, ayun lang, sa susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-fully
i-fully clean yung ano niya, yung litter box niya. I-general clean ko yan kasi every week ako naglilinis, 10 linggo. Pero every night, tinatanggalan ko yun. Like, twice a day. Morning at saka sa gabi. Kasi, yung tinatanggal ko sa morning, ayun yung dumi niya sa buong magdamag. Tapos yung tinatanggal ko naman sa gabi, ayun yung dumi niya sa buong maghapon. So, ayun lang mga kanog-nog. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.